No? So, pwede kami pumunta, Kasi kanina, pwede rin hindi, ulit-ulit. pero hindi naman siguro masama na magkortesiya kami. Buduan. Nasabihin sa kanila, nandito kami. Pero sir, kung kunwari isa lang kayo lahat at magtanong, okay lang din po. There's no problem. Sabi nga nagpayaran, nagtawaran, Receive etc. questions. Kahit din po Wala sa mga bang pwede may susunod na kaso po. dito sa dalawang personalidad? Paano kayo ngayon, sir? Para magsinungaling at Salamat po ha. out itong 18 kada-kador, eventually may mga magkakaso sa kanila. Kung sino man yun, hindi natin alam dahil nasa pagsisinungaling, lalo ng last hearing, yung last press conference, excuse me. Kawawa naman yung 18 kargador. So itong dalawa na nag-recruit, wala bang kaso para sa kanila? Mr. Chair, katunayan may mga kaso na pong na-file sa kanila. Yung mga binanggit po na pangalan, I think may mga nagkaso na po. At sa amin din po, meron pong nakapending kaming mga investigation na ang kaso naman, ang ikinaso naman po yung sa cyber libel naman dahil nilabas nga po ito sa SOCMED. At kasama po sa kinakasuhan si Atty. Balikod. Pero ang NBI po itself, hindi pa po namin maitulak na kami ang magkaso hanggat amin pong mabuo finally yung kabuuan ng istorya nito, ng kwento. Kaya nga sabi ko po, this is an open and shut case kasi po may mga nasasara kami pero meron pa rin po mga pumapasok na impormasyon kagaya po nung galing kay Mr. Ragasa na binigay. Kaya po bubuin po namin yun at pag natapos po, we will come out with the recommendation and if charges can be filed following the MC20 na po ng Department of Justice, magkakaso naman po tayo. Thank you, Mr. Chair. Thank you. For the record, si Attorney Balikod po at yung 18 bodyguards nasa taas pa rin po at patuloy po ang pagbibigay ng press conference. Medyo maging kanilang mga pahayag po sa media, nagka-bali-baliko na dahil kanina sabi nila willing po silang bumaba. And then kumambyo naman po si Attorney Balikod, sabi naman po ayaw na bumaba dahil baka masahit daw sila ng contempt ng committee na ito dahil sa umano'y titig-isipin natin nagsisinungaling sila. Pero nevertheless po, ayaw po nilang mag-attend sa hearing. Pusin na po muna natin, we suspend this meeting. A few moments later. Ayan mga partners, hinihintay na lang po natin na lumabas yung 18 Marines kasama si Senator Padilla at sa mga nakuha natin na impormasyon ay a-attend po sila ng hearing ng Blue Ribbon Committee. Sa pangunguna po yan ng committee chair na si Senator Erwin Tulfo. So sa ngayon nakantabay tayo dito sa labas ng opisina ni Senator Robin Padilla. So, Kamusta ba? Tapos na. Kasi tapos na? so ayun po mga partners, suspended po yung BRC, yung Blue Ribbon Committee sa pangunguna po ni Senator Erwin. So titingnan natin ang magiging kaganapan mamaya kung anong mangyayari. Kasi dapat yung mga Brave 18, yung 18 Marines, after po nila sa kanilang press con ay dadalo po sila sa kanilang dadalo sila sa pagdinig. Pero yun nga ay suspendido na. So titingnan natin ang magiging susunod na kabanata o kaganapan. Mga buhay ang kakapal ng muka, harap-harapan tayong winawalang hiya. Nagpapanggap silang lahat na marangal, marangal na nagbibihis, formal na kriminal.